Isa pong mapagpalang araw sa bawat isa. Isang mapagpalang Hunyo. Ayan. June na. Kalahating kalahating taon na po tayo. Sa biyaya ng Lord, tayo buhay, tayo malakas. At may progress. Progress naman po, no? Maririnig na po natin muli ang kanta ni, Whenever I See. Boys and girls, malapit na naman. Festivities na naman po sa Pilipinas. Pero bago yon, dumarating muna yung rainy season at sobrang saya po ng puso natin, especially puso ng Panginoon na makasama po tayo ngayon. Sino po yung nung nakaraang linggo, kahit di siya nakapag-church, nanood naman siya sa online? I hope nakanood tayo sa online kahit tuloy-tuloy po yung ulan sapagkat napakaganda po ng mensahe ng Panginoon. Kaya ngayong umaga po, dadako po tayo sa bagong tatalakayin natin na aralin. Kung kung mainit niya sa likod, pwede kayo rito. Parang lulubog yung bangka, tingin kayo rito, mga youth, tingin kayo sa ating mga kananayan. Yan, mas marami na sila ngayon. Palakpakan naman natin ang Lord. Ang JCOD po kasi kilala talaga sa mga youth, pero mukhang mas kilala sa mga nanay ngayon. Praise God, ang lalakas ng mga kananayan. And karamihan din po kasi ng mga kabataan, nagiging young professional na. Kaya ayon, nag-iiba na rin sila ng nabibisi sila. It's about time noon mga kabataan, tayo ay manubalik po yung sigla natin. Or pwede rin natin gawin yung mga bata sa likod, antayin natin maging youth. Pero matagal-tagal yon. Kaya mga kabataan, challenge po yan sa atin. Saktong-sakto po sa pag-aaral natin ngayong umaga sapagkat ito po'y patungkol sa gospel. So what is the gospel? Yan po ang ating magiging pag-aaral sa umaga pong ito. Biblical ba yung gospel? Nasa Bible ba yan? And ano nga po ang ibig sabihin ng mga salitang gospel? Sapagkat this month po, ang topic po natin ay patungkol sa Spirit-filled evangelism. Spirit-filled evangelism. Nawa, kahit first time niyo po maka-attend sa JCOD, tayo po ay makinabang sa salita ng Diyos. Muli po, wini-welcome ko po kayo. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Yan. And napakabuti ang Panginoon na kasama rin po natin yung buong, kompleto ba kayo ngayon, Bibe? Kasama si Darren, kompleto kayo, no? Yan, yung mga kapatid po natin, galing po sa Batangas, nakapunta po sila ngayon sa parang reunion na rin nila. Salamat po sa Panginoon na naka-fellowship po namin kayo muli. Salamat sa Lord. Ayan, maaari po bang tumayo ang bawat isa? At tayo makibukas sa 1 Corinthians chapter 15. Chapter 15, verse 1 hanggang 4. Sige po, babasahin ko lang po siya sa aking version, no? Pwede po natin sabayan ng ating paningin. Sa 1 Corinto, chapter 15, 1 to 4. Ayan, ituro nyo yung page. Kung ano yung page. Para Okay na? Nakita na po? Amen? Amen? Ayan. Sige po. Sabi rito, ngayon, mga kapatid, pinaaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo, na inyo nang tinanggap, na siya naman ninyong pinaninindigan, na sa pamagitan nito, kayo ay ligtas, kung matatag ninyo itong panghahawakan, malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Sa verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat ang aking ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at muling binuhay na ikatlong araw ayon din sa mga kasulatan. Tapos na po ang ating pagbasa, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa pagkakataon na minsan pa, O Diyos, kami po'y maging mas malapit pa po sa iyo. Ang topic po namin ngayong umaga ay patungkol po sa gospel. Ito po ay iyong istorya, ito po ay iyong akda. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang
maihayag sa oras na ito. Tulungan mo po kami na mabuksan po ang aming puso't isipan na maunawaan po namin ang mga bagay na nais mo pong ituro sa amin. Panginoon, marami pong salamat. Ito po ay aming sama at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakapo na po ang bawat isa. What is the gospel? Alam naman po natin, di ba, ang gospel ay good news. Pero ang gospel ba originally nasa Bible? Alam niyo po, ang ginagamit pong argument ng mga kritiko ng Bible, ang gospel wala sa Bible. Ang gospel po ay isa lamang pong hiram na salita. Hindi po siya original na word. Hindi po talaga siya gospel ang original na word. Ang original na word po niyan, pag-aaralan natin, syempre, sa Griego, pero hindi siya gospel. Hindi siya direktang gospel yung pagkakadescribe. So, sa pag-aaral natin ngayon, tulungan tayo ng Diyos na maunawaan natin kung ano nga ba ang gospel. So, sa pag-aaral natin, alamin po natin kung ano ang origin or pinagmulan ng salitang gospel at ano nga ba yung complete formula ng gospel. So, meron pala siyang sangkap or may complete formula po siya na mahalaga po nating malaman bilang mga mananampalataya. So, origin of the word gospel. The word gospel comes from the Old English word God spell or God spell. Yan, kita nyo, no? Yan. So, yun yung mga topic natin. The word gospel comes from the English word God spell. Nang ibig sabihin, God story. So, itong God spell, hindi na siya ginagamit ngayon. Yung salitang God spell. Yung God spell, ginawa na siyang gospel. So yung mga nagtatranslate ng King James Version from Greek, ang napili nilang gamitin, Godspell or God's story. Sa maikli, sa panahon ngayon, gospel. So, ano ba ang original word ng gospel? Ang original word po ng gospel ay euangelion. Ayan yun, no? Euangelion. Euangelion, ang ibig sabihin, good news. So, Greek word siya, na euangelion nang ibig sabihin good news. Yung ano naman, euangelizomai, ibig sabihin naman to proclaim the good news. Dito naman po nagmula yung salitang evangelism. May nagsasabi, bakit kayo naniniwala sa evangelism? Wala naman yung evangelism sa Bible. Totoo po yun. Yung word na evangelism, even sa English Bible po natin, wala siya ngayon. Pero, yung konsepto po na evangelism, buhay na buhay po yan sa Bible. Na ang ibig sabihin, yung good news, ipangalat mo. Yung bad news, ang bilis kumalat. Yung fake news, ang bilis kumalat. Pero ba't yung good news, hinaharangan natin? Bakit yung good news, masyado nating nililimitahan yung pagkalat? Mas madali pang ikalat yung fake news. Yung mga marites stories, mas madali pa ikalat yung mga bad news. Si kumari, ganito yung nangyari. Ay, totoo ba? May sakit ba yan? Ganito, ganyan. Bakit di na lumalabas? Pero yung good news, bakit natin pinipigilan? Ang good news po, or ang God story na to, ito po ay kaligtasan para sa ating mga tao. So, kung may good news, merong bad news. Di ba? Kayo po ba, mga kapatid, ano po yung gusto nyong unang mapakinggan? Good news or bad news? Good news ang una. Good news ang una para ano. Ako naman, personally, ang gusto ko bad news muna. Para pagka napakinggan ko yung good news, balance siya. No, para matatapos pa rin siya ng good mood. Kasi good news eh. So ano ba yung bad news? Kaya po may good news dahil may bad news. Ang bad news, lahat ng tao makasalanan. Yan po talaga yung bad news. At walang magagawa ang tao para iligtas yung sarili niya. Gawin man ng tao lahat ng bagay, maging matuwid siya sa kanyang mga gawa, mag-abuloy siya, tumulong siya sa mga mahihirap, mag-send siya ng GCash sa mga na-aksidente or ng GCash sa mga taong nangangailangan ng tulong, hindi pa rin po sapat yung kabutihan natin. No? Malinaw po yan. Sinasabi po sa Romans 3 verse 23, sapagkat lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Even po yung mga nauna sa atin, kahit sila yung mga propeta, sila yung mga lingkod ng Diyos, sila rin po ay nagkasala. Even nga po si Adan, na
nakita po ang kaluwalhatian ng Diyos na nilikha sa imahe ng Panginoon, nagkasala pa rin po. So lahat po na sumunod sa salinlahi ni Adan, lahat po makasalanan na. No? Lahat ng ginagawa ng tao para maligtas, kulang. Relihiyon, pagtulong sa kapwa, no, pagiging mabuting tao, lahat pumalya. Tignan natin, sa 10 Commandments, ilan po yung nasaway na natin? Ilan na yung nasunod natin? Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang mangangalunya. Sa Old Testament, pag nangulinya ka, ibig sabihin yung sumiping ka or nag-asawa ka ng may asawa. Pero sa New Testament, sinabi ni Jesus, pag tumingin ka sa isang babae or lalaki na hindi mo asawa nang may pagnanasa, nangalunya ka na sa iyong puso. Huwag kang papatay. Sabi ni Jesus, pagka ikaw nagtanim ng galit, pumatay ka na. Mga mahal kong kapatid, ito po ang bad news. Wala po tayong kayang gawin para maligtas po ang ating sarili. Pilitin man natin maging matuwid, pero sa harapan ng Panginoon, ng ating matuwid o mabubuting gawa ay isa lamang basahan. Walang bilang, marumi lang, kahit anong klaseng effort natin. Malinaw po, yun ang bad news. Ngayon, ano yung good news? Malinaw naman po, basic na basic. Alam po nating mga Kristiyano. At ang gospel naman po talaga, basic lang, plain lang, hindi kailangan ng mga palamuti. Ang mabuting balita, kahit ng tao makasalanan, kahit ng tao hindi karapat-dapat, merong Diyos na nagkatawang tao para tubusin ang sanlibutan. Sa paglilingkod natin bilang mga Kristiyano, kailangan minamaster natin yung ginagawa natin. Halimbawa, sa pagtuturo ng mga bata, kailangan master natin yung pagtuturo ng mga bata. Kahit paikot-ikutin yung story, alam dapat natin. Alam natin dapat habulin yung mood ng mga bata, pakalmahin sila. At bilang mga musician, alam natin dapat yung gantong tempo, alam natin yan. Pag ililipat yung chords, alam dapat natin yan. Pero alam nyo ba mga kapatid, merong isang bagay na dapat alam natin at malinaw sa atin kahit balibalik ka rin. Gusto nyo malaman kung ano? Sabihin nyo, ano po? Yan. Ang bagay na to, na dapat bilang isang Kristiyano, expert tayo, alam natin kahit balibalik na rin, ito po yung gospel. Gospel. God's story. Dapat po, malinaw po sa atin yung gospel na yan. Sige, tingnan natin kung ano pang gospel para mas malinaw. Next slide tayo. Gospel is God's story or God's spell. No? God's story yan, kung paanong ang Diyos na walang kasalanan, kung paanong Panginoong Hesus nagkatawang tao. No? God's story. Sa mga susunod na araw or susunod na linggo, pag-aralan natin, ano ba yung plan of salvation. That is God's story. Hindi lang siya binuo ng 2,000 taon. Binuo siya mula pa ng likhain ng sanlibutan. That's God's story. Gospel. Euangelion, ibig sabihin naman ito, direct translation po nito sa Greek ay good news or mabuting balita at dyan po nagmula yung salitang gospel. Sa halip na ang gamitin ng mga English translator ay euangelion or evangelion, ang napili po nilang gamitin, gospel. So, dyan na nga po nag-ugat yung salitang gospel. No? At yung evangelism man, ito man po yung gawain or act na ini-spread po yung good news. May nakakahiya po ba sa good news? Sino rito na yung kanilang kapatid or kanilang mga anak, kanilang pamangkin, may baong good news netong nakaraang graduation? Ma, kuya, tito, tita, may honor ako. Sino nakareceive ng ganong balita? Amen? Amen? Or nakareceive ng ma, pa, tito, tita, kuya, may bayarin. Good news din yan. May bayarin po. May project po kami. Di ba pag good news, dapat proud ka na sinasabi yon? Dapat masaya yung puso mo, excited ka. Natandaan ko, grade 5 ako, first time kong grade 5. Ayun, section 2 ako noon. Pero praise God, naka-receive ako ng medal. First time ko makareceive ng medal nung time na yun. Sobrang hiyang-hiya ako. Ang ginagawa ko, tinatago ko yung medal ko.
Nakaganon ako. Kasama ko yung nanay, tatay ko. Pauwi kami, tinatago ko siya. Ayoko talaga siya ipakita. Nahihiya talaga ako. Hindi ko alam na tinitignan ka, etc. etc. Ngayon, kakatago ko, naputol siya. Naputol. Tapos sa likod nun, nandun yung mukha nung nag-sponsor eh. Natanggal siya. So, ayun. Ibig ko sabihin mga kapatid, kung may good news, dapat hindi yan ikahiya. Eh ngayon, sa nangyari ngayon, kung ano pa yung mga fake news, yung pa yung pinagkakalandakan, kung ano pa yung pangit na storya, yung pa yung proud sabihin sa Facebook, yung kumari ko ganto ganyan, yung anak ko ganto ganyan, yung nanay ko ganto ganyan. Bad news yun, dapat din yung kinakalat. Ano ba yung mundo na kinabubuhay natin ngayon? Kung ano pa yung bad news, yung pa yung kinakalat. Dapat, mga mahal kong kapatid, yung good news, yung po yung kinakalat natin. No? Amen? Ang nangyayari ngayon, pag good news, wag mong ikalat yan, may evil eye. Sinasabi nila. Di ba? Kasi pag sinasabing good news, parang pag sinasabi ng evil eye, may mga naiinggit. So nilalagyan nila ng evil eye yung post nila para makontra yung evil intention. Mga mahal kong kapatid, wag naman ganun. Ano bang magandang naidudulot ng evil eye? Evil nga yan eh. Nag-a-attract pa nga yan ng evil eh. Ano bang maganda sa salitang evil? Isa mata, tas pangalan pa evil eye. Ganun na po nangyari ngayon. Pag bad news pinopost, pinagkakalandakan. Pag sa ikasisira ng pamilya or ng ibang tao, pinopost, kinapagkalandakan. Pero pag good news, ang corny mo naman, ang yabang mo naman. No? Ngayon, mga mahal kong kapatid, itong gospel na to, itong good news na to, isa tong storya na nilikha ng Diyos na pinagkatiwala sa atin. Ang evangelism, ito po yung gawain or utos ng Panginoon na i-share mo naman yung good news. Amen? Dapat alam natin to kung paano natin to ginagawa. So, ano nga ba yung formula ng good news or ng gospel? Meron lang po siyang dalawang formula na dapat kumpleto at alam natin. May kita po natin yung sa 1 Corinthians chapter 15, verse 3 hanggang 4. Na sinasabi rito, sapagkat binigay ko sa inyo, una sa lahat, ang aking ding tinanggap. Ang nagsasalita po nito, si Pablo. Yung tinanggap ko, binibigay ko sa inyo. Kung paano ko siya raw na natanggap, yun din po yung binibigay ko sa inyo. Ano yung tinanggap niya? Bilang pinakamahalaga sa lahat. Ito yung tinanggap ni Pablo, ito po yung pinakamahalaga sa lahat. Ano yung tinanggap niya? Na si Kristo yung namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Yun po ang unang formula. Ulit, ano ang unang formula? Si Kristo yung namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Yun po ang unang formula. Pangalawang formula, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Anumang addition dyan, hindi na po yun gospel. Kailangan ganto para maligtas ka. Kailangan ganto, ganyang gawin mo para maligtas ka. No? Ito lang. Hindi na kailangan yung iba pang bagay, yung iba pang formula. At kung masisecure natin sa buhay natin na nangyari to, that Christ died for our sins according to the scriptures, and Christ was buried and raised according to the scriptures, kompleto na po yung salvation natin. Amen? So pag-aralan natin kung anong ibig sabihin ng namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan at siya'y namatay at muling nabuhay according din sa kasulatan. Pag-aralan po natin. So bakit ba kailangan mamatay ng Panginoong Jesus para sa ating mga kasalanan? Sa 1 Peter chapter 2, verse 24, why Christ need to die for our sins? Tignan po natin dahilan. Peter, gusto niya buuin, no? Yan. Ayun pala. Okay. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamagitan ng kanyang mga sugat, tayo pinagaling. Kailangan pong mamatay ng Panginoong Hesus para sa ating mga kasalanan kasi walang ibang pwedeng mamatay para sa kasalanan natin. Hindi sapat yung mga unang handog. Hindi sapat yung mga tupa.
Sige, kung gagawin natin, kagaya sa mga Israelita, sino rito may mga tupa? Kailangan mag-alay ng tupa para sa kasalanan mo. Minimum once a year. Minimum yan. Once a year. Ipunin mo muna yung kasalanan mo, saka mo ilalagay sa tupa. Sino may mga tupa sa bahay? O, baka tupak. Uwak, topak. May mga topak sa bahay. Yung mga kasama nating may topak sa bahay, no? Ihandog na natin. Joke lang. Kung gano'n ang basihan, may mahandog ba tayo? Ihandog mo na lang yung aso. Ihandog mo yung pusa. Ihandog mo yung baboy. Wala, marumi yung baboy. Hindi pwede yun. Cruelty na. Wala tayong pahandog na tupa. At yung tupa rin po na yun, tapal kasalanan lang po siya. Hindi po siya nakakatubos ng kasalanan once and for all. Kaya kailangan pong mamatay ng Panginoong Hesus para sa ating kasalanan kasi siya lang po yung qualified na tumubos ng ating kasalanan. Amen po ba? Sinasabi po sa Romans 6, chapter 6, verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, sa bawat kasalanan natin, kamatayan ang katumbas nun. Kung tayo ay nagkakasala ng once a day, sa isang taon, nagkasala tayo ng 365 times, ibig sabihin, kailangan nating mamatay 365 times. Tama? Para mabayaran mo. And kailangan talaga natin magbayad. Ngayon, kung 10 years na kasalanan, 365 times 10. Kaya po ang kamatayan sa impyerno, araw-araw, lagi-lagi. Walang hanggan ang kamatayan. Sapagkat dahil hindi natin pinili na tubusin ng Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan, tayo ngayon yung magbabayad ng ating kasalanan. Malinaw? Kaya kailangan pong mamatay ng Panginoong Hesus para sa ating mga kasalanan upang siya yung mismong siya lang po kasi yung qualified na tumubos ng ating mga kasalanan. Sige, 2 Corinthians 5 verse 21. Pwede po ba basahin natin ng sabay-sabay? Ready? Read. Jesus knew no sin. Wala po siyang sala. Hindi niya kilala. Hindi niya alam ang kasalanan. Wala siyang bahid ng kasalanan. Pero alang-alang sa atin, siya po'y nabahiran ng kasalanan. Kailangan pong mamatay ng Panginoong Hesus para sa ating kasalanan, para tayo mabuhay. May tinatawag po na theology of the great substitution or katuruan ng dakilang pakikipagpalit. Ano po yung pagpapalit na ito? Na si Jesus namatay para sa atin upang tayo napatay dahil sa ating mga kasalanan, mabuhay dahil sa Kanya at para sa Kanya. Amen? Ulitin ko, the theology or the gospel of substitution, na ang Panginoong Hesus, kahit walang kasalanan, ay mamatay dahil sa ating mga kasalanan at tayo naman ay mabubuhay. Ibig sabihin, yung kasalanan na nasa atin, pag tayo nakipag-isa sa Panginoong Hesus, mapupunta sa Kanya. Kasama yung kamatayang nasa atin. Ngayon naman, yung buhay na meron siya, mapupunta sa atin. Malinaw po ba? Yun po ang nagkakaroon po ng substitution, nagpapalit po tayo ng kalalagayan. Kaya tayo napatay sa Espiritu, ay pwede nang mabuhay. At si Jesus na buhay, ay namatay para sa atin. Tinuro po sa amin to ni Kuya Jim or ni Pastor Jim. Bagong-bago pa lang kami. Tanda ko na ito ay fasting. Prayer and fasting. Pinapaliwanag niya sa akin. Ang sabi niya, introduction niya bago niya ituro. Hindi ko alam kung mauunawaan nyo. Dahil bago pa lang kayo. Pero nung panahon na yon, malinaw na malinaw sa akin na ang kasalanan ko, tinubos ng Panginoon. Na kailangan niyang magbata ng kasalanan, mamatay para ako mabuhay. Malinaw na malinaw sa akin nung gabing yun. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal sa Panginoon. Pero ang introduction niya, hindi ko alam kung mauunawaan nyo kasi malalim ito. At sinabi niya,
naging malinaw po sa akin. Nawa sa oras ito mga kapatid, maging malinaw din po sa atin. Amen? Na kailangang mamatay ng Panginoong Hesus upang tayo ng mga patay ay mabuhay sa Kanya. Christ died for our sins. Ito yung pangalawa. Christ died according to the Scripture. Ang Panginoong Hesus ay namatay sang-ayon sa kasulatan. Ulitin ko. Ang Panginoong Hesus ay namatay sang-ayon sa kasulatan. Yung pagkamatay ng Panginoong Hesus predicted. Sinong nakapanood na ng anime na Death Note? Pag sinulat yung pangalan dun sa Death Note na yon, matik na kung anong klaseng pagkamatay yung ikamamatay niya. Pag hindi mo nilagay yung kung paano siya mamamatay siya sa sakit sa puso. Heart attack. Automatic yon. Pero pag nilagay mo, mamamatay siya dahil sa pusa. May kita mo, may aksidente at yung cause ay ang pusa. Mamamatay siya dahil sa truck or something like that. Nangyayari, nakasulat. Ang Panginoong Hesus din, predicted po yung pagkamatay niya. Kung paano siya mamamatay, nakasulat na. Detalyado kung paano siya mabubuhay. Isipin niyo mabuti Detalyado kung paano siya ipapanganak. Detalyado kung paano siya mabubuhay. At detalyado kung paano siya mamamatay. Tanong, sino sa Floodway yung kilala niyong ganyan? Nakasulat kung paano siya mabubuhay. Na ang kinabukasan ng batang to, magiging mayor. Magiging mayor yan. Ito yung magiging buhay niyan. Ganito siya mamamatay. Wala sa Floodway. Baka meron sa mga probinsya natin, sa Batangas, baka may ganong klaseng tao na alam niyo kung paano siya mamamatay. Nakasulat. Ito si Kaka, ganito, ganyan mamamatay, nakasulat. Wala. Pero ang Panginoong Hesus, namatay siya ayon sa kasulatan at kailangan niyang mamatay based sa kasulatan. Sapagkat yung kanyang kinompleto, yung kanyang tinubos ay kasalanan na nilikha dahil sa kasulatan. Kung walang kasulatan, walang kasalanan sa totoo lang. Kung walang kautusan, walang kasalanan. Kasi kaya may kasalanan dahil may utos na nilabag. Tama ba? So, ang kailangan yung tubusin ay yung kasulatan. Kailangan niyang mamatay sa standard ng Old Testament. Mabilis ba ako mga kapatid? Ulitin ko. Kailangan niyang mamatay sa standard ng Old Testament. Pwede naman po siyang mamatay sa pamagitan ng pagkalunod sa tubig, sa pamagitan ng diarrhea, ng dengue. Pwede siyang mamatay sa mga bakterya kasi pinanganak nga siya sa sabsaban. Pero bakit niya kailangan mamatay na nakapako sa krus? Saan galing yun, pastor? Bakit niya kailangan mamatay sa hagupit? Ba't niya kailangang ibitin sa krus bago mamatay? Bakit? Sapagkat sinasabi sa Galatia chapter 3, verse 13, tinubos tayo ni Kristo mula sumpa ng kautusan nang siya ay sinumpa para sa atin sapagkat nasulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Nung hapon na yon, na si Jesus ay namatay, siya po'y nakabitin sa punong kahoy. Hindi siya namatay sa rifle squad. Kagaya ni Jose Rizal na puwego. Tapos tumihaya siya. Parang Matrix, no? Tumihaya siya. Hindi namatay ang Panginoong Hesus sa pamagitan ng lason. Hindi namatay ang Panginoon sa pamagitan ng pagpupugot na kagaya ng ginawa sa mga alagad or pinapakuluan sa mantika. Namatay siya sa pagbibitin sa punong kahoy sapagkat ang binitin sa punong kahoy ay isinumpa. Isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Noong oras na yon, mga kapatid, ayon sa kasulatan, ayon sa kinaugalian ng mga Hudyo, lahat ng binibitay sa punong kahoy sinumpa. Anong nangyari nung hapon na yon? Nung siya ay nasa bingit ng kamatayan, approximately 3:00 ng hapon, lumindol, dumilim ang langit, at ibininbin sa katawan ng Panginoong Hesus ang kasalanan sa libutan. Nung oras na yon, siya'y sinumpa. Itinuring siyang makasalanan. Itinuring siya na pinabayaan ng Diyos.
itinuring siya na karapat-dapat sa kamatayan, alang-alang sa ating kasalanan. Kailangang mamatay ng Panginoong Hesus ayon sa kasulatan. Sapagkat kung hindi siya mamatay ayon sa kasulatan, ang kanyang kamatayan ay walang saysay. Amen? Kailangan niyang mamatay sa standard ng kasulatan. And nangyari ba to? Nangyari po ba? Amen. Nangyari po. Namatay ang Panginoong Hesus ayon sa kasulatan. At kung mamamatay siya ng ibang klaseng pagkamatay, kagaya ng pagkalunod dahil bumabagyo dun sa Sea of Galilee, hindi na po yung pasok sa gospel. Hindi na po yung pasok sa kasulatan. Kailangan po niyang ibitin sa punong kahoy upang tanggapin niya or upang pasanin niya ang sumpa o ang kasalanan lahat ng tao. So far, check naman po lahat. Malinaw. This is my prayer, mga kapatid, na maunawaan po natin, mamaster po natin talaga kung ano yung gospel. Na ang Panginoong Hesus kailangan mamatay, ay namatay para sa ating kasalanan ayon sa kasulatan. Yun yung unang formula, di ba? Na ang Panginoong Hesus ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Huwag natin tatanggalin yung ayon sa kasulatan. Sapagkat ang kasulatan, diyan po tayo tinutubos ng Diyos sa kasalanan natin sa kautusan. Ayun, no? Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Ano ba yung sumpa ng kautusan? Ang sumpa po ng kautusan, lahat na nagkasala karapat-dapat sa kamatayan. Ang sumpa ng kautusan, walang nakasunod sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sumpa ng kautusan, kung gusto mong sundin ang isang utos ng kautusan, kailangan mo siyang sundin lahat. At pag nilabag mo ang isa, nilabag mo na lahat. Malinaw ba? Wala po makakasunod sa kautusan. Kaya po ang kautusan ay imahe lamang or anino lamang ng mas mainam na darating. Ang kautusan, ulitin ko, ay anino lamang ng mas mainam na darating. Tingnan natin, Hebreo 10 verse 1. Yamang, ano ba? Ayan. Ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Kung bakit may pagbahandog po sa lumang tipan dahil pinapakita na ang kordero ng Diyos ay mamamatay para sa kasalanan ng sangkatauhan. Shadow lang po siya. Anino lang po siya ng liwanag na darating. No? Pag may liwanag, merong anino yan. So ang anino, yung Old Testament, ang kautusan. Ang fulfillment ng kautusan, si Jesus. Hindi po niya sinawalang bahalang kautusan, sa halip, tinupad niya po yun ng buong buo, kumpleto. Sa Matthew 5 verse 17, sabi rito, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Ibig sabihin, mga kapatid, si Jesus po, yung pinapaliwanag ng anino. Siya yung liwanag na darating. Siya yung pupulpil sa kautusan. Yung hindi kayang gawin ng kautusan, siya po yung gagawa. Ano po hindi kayang gawin ng kautusan? Hindi po kayang gawin ng kautusan yung biyaya. Sa pamagitan ni Moises, dumating ang kautusan. Ngunit sa pamagitan ng Panginoong Hesus, dumating ang biyaya at ang katotohanan. Yun po ang malinaw na nangyari sa pamagitan po ng Panginoong Hesus. Hindi po yan kaya ng kautusan. Hindi dahil pangit ang kautusan, pero dahil ang kautusan ay hindi kayang sundin ng tao. Kaya kahit anong gawin ng tao, hindi po talaga siya maligtas. Kailangan po niya ng pakikiisa sa Panginoong Hesus. Kailangan po niyang i-acknowledge na siya'y makasalanan at manampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesus. Nagkakaroon po ba ng linaw? Amen? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. At tayo po idadako sa ating second and actually last main point, that Christ was buried and raised according to the Scriptures. Pastor, according na naman sa Scriptures, siya ay namatay at muling nabuhay. Pwede bang namatay na lang siya at nabuhay, hindi na ayon sa kautusan? Kung siya po ay namatay lang at hindi na muling nabuhay,
walang saysay po ang ating pananampalataya. Sapagkat ang complete gospel, siya'y namatay ayon sa kautusan, siya'y muling nabuhay ayon sa kasulatan. At ang ating pananampalataya ay mawawalan ng saysay kung siya lamang po ay nanatiling patay kagaya ng iba. Amen? Kaya po ang Panginoong Hesus ay namatay ayon sa kasulatan, kasulatan at muling nabuhay ayon din po sa kasulatan. Sobrang powerful po nito. Sabi ko kanina, predicted na yung kung paano siya ipapanganak. Predicted na kung paano yung buhay niya. Predicted na kung paano siya mamamatay. Ito pa isang prediction. Predicted na siya'y muling mabubuhay. Kung kailan siya ulit mabubuhay. Paano siya ulit mabubuhay? Wow! Wala na sekreto sa buhay ng Panginoong Hesus. Okay lang sa inyo yun? Wala na sekreto? Parang mga K-pop idol natin. Parang ganon. Na wala na silang privacy. Though may privacy naman talaga. Si Jesus wala ng privacy. 1,000 taon bago siya dumating, alam na kung paano siya darating. Alam na yung nanay niya ay isang birhen. Alam na rin kung paano siya mamatay, siya ipapahirapan. Masahol pa siya sa hayop. Kung paano siya mamamatay. Tignan natin, na inilibing siya according sa Scripture. Sa Isaiah 53 verse 9. Siya'y inilibing na kasama ng masasama. Tunay po ba to? Tunay po. Actually, siya'y namatay kasama ang masasama. Sa kaliwa niya at sa kanan niya ay yung mga magnanakaw. Kasama ng masama at mayaman. Kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sa ibang salin, siya ay namatay nakasama siya ay namatay nakasama ng masasama or makasalanan. At siya ay nailibing kasama ng mayaman. Sa ibang translation yan, no? Tignan natin, ano tong mayaman na to? Nilibing ba siya sa libingan ng mga hari? Kagaya nila Haring David, Haring Solomon, kagaya ng mga bayani, ng mga judges sa panahon nila. Tignan natin kung ano tong nailibing siya sa libingan ng mayaman. Sa Mateo chapter 27, 57 hanggang 60. Tignan natin, no, kung natupad yung pagkalibing niya, no? Kung according pa rin sa scripture, yung pagkalibing niya. Kasi malinaw na siya ay namatay according sa scripture, ayon sa lumang tipan. Tignan natin, kung siya ay nailibing din ayon sa scripture. Pagsapit ng dilim, dumating si Jose, isang mayamang taga-Arimatea na tagasunod din ni Jesus. Ano nga to? Mayaman ba siya or hindi? Mayaman. Tignan natin. Hiningi niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus, kaya't iniitos si Pilato na ibigay ito kay Jose. Nang makuha na ang bangkay, binalutan niya ito ng malinis sa telang lino at iniligay niya ito sa kanyang bagong libingang pinauka niya sa bato. Pagkatapos, ginulong niya ang pintuan ng isang malaking batong panakip saka umalis. Nilibing po siya sa libingan ng mayaman. Natupad na naman yung scripture. Walang palya. Na itong libingan na to, hindi siya yung madalas sa ginagawa natin na pinagsasama na lang yung mga buto. Ito, fresh na to. Pinauka niya to para sa kanyang sarili at siya isang taong mayaman galing sa Arimatea na tagasunod ng Panginoong Hesus. Coincidence lang ba? Hindi po. Predicted na po ito na ang Panginoong Hesus ay malilibing ayon sa kasulatan. Natupad na naman. Wala tayong may tatanggi. At of course, kagaya nga po na sinasabi natin kanina, na ang Panginoong Hesus ay nabuhay na mag-uli ayon din po sa kasulatan. Sa Mateo 12:38 to 42. Ayun. After niya mailibing, hindi siya natiling patay, siya ay nabuhay na mag-uli. 12:38 to 42. Ayan. Ito po yung nag-iisang tanda ng Mesiyas na binigay ng Diyos at wala nang ibang tanda na pwede pang ibigay. Umpisa tayo sa 39. Sumagot si Jesus, laing masama at taksil sa Diyos, naghahanap kayo ng palatandaan ng Mesiyas to. Ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw, 3 gabing nasa tiyan ng dabuhala isda, ang anak ng tao ay 3 araw, 3 gabi ring nasa ilalim ng lupa. Ito lang po yung only nag-iisang tanda
na ipapakita ng Diyos patungkol sa kanyang Mesiyas. Ito pong anak ng tao, mapapasin nyo capital siya, hindi po ito title lang ng kung sino man na pwedeng Kuya Francis, anak ng tao. Siyempre, anak ka ng tao. Ako rin, anak ng tao. Pero para sa mga Israelita, ito pong anak ng tao, title po ito ng Mesiyas. So, nung sinabi rito, ang anak ng tao ay 3 araw, 3 gabi ring nasa ilalim ng lupa. Pinapatungkulan po rito ang Mesiyas. Pag sinabing Mesiyas, siya po yung Christ, Kristo, inanoint, pinili na tagapagligtas ng Israel. So walang ibang anumang tanda maliban sa bagay na ito. Na kung paano si Jonas, 3 araw, 3 gabi nasa tiyan ng malaking isda, ganoon din po ang Panginoong Hesus. 3 araw, 3 gabi nasa ilalim ng lupa. Nangyari po ba to? Nangyari po to. Kung hindi po ito nangyari, si Jesus po ay hindi Mesiyas. At ngayon, kung may iba pang tao na nangyari sa kanya to, pwede natin i-contest na baka Mesiyas siya. Pero wala. Ang Panginoong Hesus lamang. Kaya, check na lahat na siya ay nagpasa ng ating kasalanan, siya ay namatay ayon sa kasulatan, siya ay biniting sa punong kahoy, siya rin po ay inilibing ayon sa kasulatan, at siya rin po ay nabuhay na maguli ayon sa kasulatan. Ang tanong, ito na po ang tanong, nananampalataya ka ba sa mga bagay na ito? Tanong ko, nananampalataya ka ba sa mga bagay na ito? Promise, mga kapatid, kahit hindi nyo nakita, nabuling na buhay ng Panginoong Hesus, kahit hindi nyo nakita na pinako siya sa punong kahoy, naniniwala ba kayo? Yun po ang pananampalataya. Yan po ang gospel. Yang dalawang sangkap na yan, na kailangan mong panampalatayanan ng iyong buong puso. Na kahit hindi mo nakikita, naniniwala ka. Sabi ng Panginoong Hesus kay Tomas, nananampalataya ka ba dahil nakita mo ko? Sabi ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, higit na mapalad ang mga nananampalataya kahit hindi ako nakita. Tayo po yung mga taong yun. Nasa panahon ngayon. Tayo po yun. Sapagkat ang pananampalataya na may ebidensya na nakikita ay hindi pananampalataya. Tama ba? Ulitin ko. Ang pananampalataya na may ebidensyang nakikita, hindi po pananampalataya. Paano ka aasa kung nakikita mo yung pag-asa mo? Hindi mo po siya nakikita. Ang pananampalataya ay hindi nakikita. Pero ang pananampalataya ay tunay. Kaya mga mahal kong kapatid, kung tayo po ay nananampalataya sa mga bagay na to, tunay na tayo'y idinugtong na sa pamilya ng Diyos. Tayo'y tunay na iniligtas na ng Panginoong Hesus. Sige, tingnan natin. English, no? Christ died for our sins according to the Scriptures and was buried and risen from the dead after 3 days according to the Scripture. This is the plain, complete gospel of the Lord. Taas natin, Tagalog. Sabay-sabay nating basahin, mga kapatid. Ready? Read. Simple lang. No? Paulit-ulit natin naririnig mula pagkabata. Sa telebisyon, maybe, sa mga radyo, napapakinggan natin. Ito lang po ang mabuting balita. Wala dyan dinagdag na kailangan, pabautismo ka. Pag hindi ka nabautismohan, hindi ka ligtas. Though mahalaga po ang bautismo, magkakaroon tayo ng baptism sa June 22 to 23. Ang pagbabautismo ay pagsunod sa Diyos. Kung tayo ay tunay na nanampalataya sa Panginoong Hesus, tayo ay magpapabautismo agad-agad. Marka po yan ng pagiging isang tunay na Kristiyano, yung pagpapabautismo. Baka may nagsasabi rin, para ka maligtas, kailangan pabura mo yung tattoo mo. Kailangan iwan mo yung asawa mong hindi mananampalataya. Kailangan magbigay ka sa simbahan para maligtas ka. Yung mga bagay na yon, hindi po yun mahalaga. Kasi nungalingan po yun pag may dagdag dito. Malinaw po ba? Amen? Sapagkat ang kaligtasan, ang mabuting balita ng Panginoon, si Kristo ay namatay para sa ating mga sala.
Ayon sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay makalipas sa 3 araw. Ayon din sa kasulatan. Ito ang challenge, mga mahal kong kapatid. Dahil simple lang ang gospel, nagiging kamangmangan to para sa mga matatalino. May mga tanong, yung Kristo nyo, Diyos, bakit siya namatay? Kung tunay siyang Diyos, hindi siya pwedeng mamatay. Kamangmangan po yan sa kanila. Pero sa atin, na mga simpleng tao lang, na ang pag-asa lang ngayong Panginoon, ito po ay kapangyarihan para sa atin. Amen? Hindi na kailangan masyado ng paliwanag. Kailangan mo lang manampalataya na ito'y tunay na nangyari, ito'y ginawa ng Panginoon sa kanyang pag-ibig, kailangan mo siyang tindigan. Sige, may tanong ako. Kung ang kaligtasan ba gagawin natin ganito? Sige, para maligtas, kailangan wala kang libag sa katawan. O kaya, kailangan meron kang pera. Umpisahan natin sa 1 milyon. Para ka maligtas, kailangan meron ka 1 milyon. May maliligtas kaya? Baka meron, mga nakatago, no? Na pera. Gawin natin. Baka maliligtasan, syempre, sila Bill Gates, mayayaman. Agawa na sila, bili na yun ng ticket. O para maligtas, kailangan ng 500K. Meron kayong maliligtas sa atin? Benta natin lang ang loob, no? Tapos diretso sa langit. Ginagawa na nga natin ng pera, wala pa rin. Wala pa rin. Sige, dali-dalian natin ng konti, no? Para maligtas, standard kunyari ang formula ng salvation, kunyari lang. Meron kang 100,000 para maligtas. May maliligtas? Meron nang magpapalista. O, pila na. 100,000 para mabili yung salvation. Meron siguro. Iilan. Pero, nakakalungkot pa rin kung hindi lahat kasama. Ganto. Sige, ganto na lang. Hindi na natin pag-uusapan yung pera. Huwag na natin pag-uusapan yung pera. Maliligtas ka kung wala kang buhok sa kilikili. Lugi. Lugi. Mga Pilipino lugi. Ganto na lang. Maliligtas ka kung ikaw ay walang wala kang peklat. Wala pa rin. Sige, ganito na lang. Gawin na lang natin libre. Si Jesus na magbabayad ng kasalanan natin. Ganun na lang. Wala ka palang maliligtas pag ganun eh. Pag may mga pera-pera pa eh. Makes sense, mga mahal ko kapatid. Ito yung gospel. Para sa iba, walang saysay. Kailan ba ako manampalataya dyan? Ano ba yan? Ano bang namatay ang Panginoon Jesus? Paulit-ulit na yan. Bata pa lang ako, yan ang istorya. Pero ito lang, yung gospel, wala na yung budbod, wala yung pakinang. Ito lang po. At ang gospel na simple, yan po ang gospel na tunay. Inaanyahan ko kayo mga kapatid. I-master po natin to. Ito po ang kumpleto at tunay na gospel. Hindi na po natin kailangan ng mabubulaklak na salita sa pag-share ng gospel. Sige, since nasa spirit-filled evangelism tayo, magbukas tayo sa 1 Corinthians chapter 2. Chapter 2 verse 1, tingnan natin. Puno dyan na. Ito, mga kapatid, nang ako'y dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patotoo ng Diyos sa pamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan. Yan. Hindi siya gumamit ng mga matatayog na pananalita, malalim na pananalita, yung mga makatang salita, no? Sapagkat noong ako'y nariyan, pinasya kong wala akong ibang ipaalam sa inyo maliban kay Kristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Si Pablo, effective siyang mag-preach. At si Pablo, simple lang mag-preach ng gospel. Wala nang kuskus balungos, walang etcho bureche. At pinapakita niya sa gospel na to, ang Panginoong Hesus at ang Panginoong Hesus na namatay at muling nabuhay. Balik tayo dun sa slide natin. Yan. Manampalataya ka sa mabuting balita na ito at maliligtas ka. Maaari po bang tumayo ang bawat isa? Narinig niyo po ang gospel. At maaaring ito rin po yung mga bagay na gusto nating sabihin sa ating mga pamilya. Meron po akong katanungan sa oras na ito.
Meron po akong katanungan sa oras na ito. Sa bawat isa sa atin nakapakinig ng salita ng Diyos na ito, nananampalataya po ba tayo dito? Ang sabi sa Romans 10, chapter 9, sapagkat ang tao ay nananampalataya sa kanyang puso at siya ay naliligtas. Meron po ako isang paanyaya sa inyo. Ito po ay regalo nagmumula sa Diyos. Sa mga kapatid natin na ngayon lang natin nakasama, nakapakinig ng salita ng Diyos, meron akong tanong. Handa nyo bang tanggapin ang katotohanan ito sa inyong buhay? Handa ba kayong manampalataya sa Panginoong Hesus? Kung opo, maaari po ba tayong pumunta sa unahan? Hakbang ng pananampalataya. Bubuksan ko po para may pag-pray ko po kayo. Nahayag na po ang gospel sa inyo. Kung mas pipiliin ko ba ang hiya o pipiliin ko ang Panginoong Hesus? Yun po ang aking katanungan sa inyo. Sapagkat ang nais ng Panginoong Hesus, lahat ng tao maligtas, especially tayo na nakakapakinig ng kanyang salita. Pwede, sige po, habang nakapagkit po ang bawat isa, yung mga nais mo tumagas sa Panginoon, maluwag po ang ating unahan, kayo po'y aking ipapanalangin. Sige po. Or sa mga kapatid din natin na gusto niya powerfully rin siya makapag-share ng salita ng Diyos. Kung nais niyo po ito, kayo rin po yung aking papanalangin dito sa harap. Lord, nahayag na nga po ang iyong salita. Ito'y simpleng mga salita ng kaligtasan. Yung formula ng good news, Panginoon, ay na-share mo na nga po. Oh Holy Spirit, ikaw nga po ang kumilos. Ikaw, Panginoon, ang magpatunay, Panginoon, ng mga bagay na ito. Ikaw nga po, Panginoon, na mag-verify ng mga bagay na ito. Kumilos ka powerfully sa buhay ng aking mga kapatid. Dinadalangin ko. Sa mga nais tumagap sa Panginoon, maluwag po ang unahan. Power na meron, Panginoon, sa panahon nila Pablo, ganun din po sa panahon namin. Sapagkat ang dadalhin po namin ngayon, O God, ay ang plain, complete gospel na mula sa iyo, Panginoon. Iligtas mo po ang pamilya ng aking mga kapatid na ito, kanilang mga kaibigan, ang mga tao, Panginoon, na papasyaran mo sa kanila. Ikaw na nga po ang magpanguna sa kanila, Panginoon, bago po sila lumapit, tumapik, mangusap, Panginoon, sa mga tao na nais silang syaran. Gamitin mo mga likod. At sa mga nakapakinig ng iyong salita, Panginoon, dinadalangin ko po na bumuo ka sa puso, sa buhay nila, Panginoon, isang dakilang patotoo patungkol sa iyong pagliligtas, patungkol sa iyong buhay na walang hanggan. Dinadalangin ko. Panginoon, maraming pong salamat. Pinupuri ka namin, niluluwalhati sa oras na to. Ito lamang aming samot panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Papuri sa Panginoon. Salamat po. Makakapo po ang bawat isa.
Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed.